Good morning mga ma'am sir. It's our 5th and last full day here in Osaka, Japan. So we're now here guys sa Umeda Sky Building. And this is where you'll also find yung iconic, very Instagrammable na escalator going up dun sa observation deck. Grabe, laki rin itong Osaka Station guys. May pupuntahan pa pala siyang store dito, yung Nintendo store. So yun guys, para makakuha kayo ng gasya na to, yung limited edition, kailangan may Nintendo account kayo. So yun mga ma'am, so ito yung dinayo namin dito sa may Parko, Shinsaibashi. Oyo-san! Hi! 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 Grabe showmanship niya naman. Yung saya, it's also an experience. So, makita mo siya ng personal ng live. After nga ng ating naging solo USJ adventure, nagkita kami ni Love sa Dotonbori para finally matry itong Kinryu Ramen. Definitely manonotice nyo to agad dahil maliban sa napakahaba lagi ng pila rito, makikita nyo rin on top of this restaurant yung iconic na dragon statue or display. Self-service ang ordering system dito, so magbabayad lang kayo dito sa parang kiosk nila and then ibibigay nyo lang yung stop para maklaim ang inyong ramen. This is a perfect spot para matry ang authentic Japanese ramen dahil bukod sa masarap, open din ang store nila 24/7. So we got our char siu ramen guys. So actually dalawa lang yung sinaserve nila rito, di ba? Ramen and char siu ramen. May Michelin Deep Gourmand awarded tong ramen house na to dito sa Dotonbori. So let's go try this very popular ramen dito sa Dotonbori guys. Actually na-try ko na yung ramen, I mean yung kimchi, maanghang siya. Then the soup. Sarap. Parang peppery siya no love. Parang ma-pepper yung soup. Then let's go for the char siu. Yummers. Malambot love yung char siu nila. Yeah. Sama na natin ng noodles. Yung ramen. Ang sarap. Pag naghalo-halo na sila sa bibig mo, yung flavor niya. Yum. Kain tayo guys. Good morning mga ma'am sir. It's our 5th and last full day here in Osaka, Japan. And for today guys, we are going to Umeda. And then dito na lang kami around Osaka maggagala ni Love. Bilang tomorrow, maaga kaming mag-fly back pabalik naman ng Pilipinas. Joke! Hong Kong pa rin tayo mga dude. Yun ang aming magiging agenda for today. Umeda, then back here in Dotonbori. Pero may kakainan pala kami na lunch. Na-feature siya before sa Netflix. Ngayon, papunta na kami ng Nipponbashi Station. Doon kami sasakay Midosuji Line papunta ng Umeda. That will be our first stop for today's video. Alamig. So yun, kita-kita tayo guys. Let's go! So guys, dahil medyo malayo yung Midosuji Line, nag-Senichimae Line na lang kami from Nipponbashi Station papunta ng Namba Station, then lipat lang naman ng platform going to Umeda, tapos yun na yung Midosuji Line. Kaysa maglakad ulit kami papunta din sa Midosuji Line, dito na lang kami muna sa Senichimae. Sa Senichimae naman ako kanina.
via Umeda. First order of business, breakfast at Burger King. Ayan. Actually, halos parehas lang kami ng in-order ni Love. But I ordered the... Meron silang ano rito, yun guys. Oh. Ayan. Sausage sandwich. Diba? Sobrang nice. Pero yung sausage na gamit nila, yung Johnsonville, yung binibili rin natin sa Hong Kong, diba? Sarap naman siya. We have fries. Si Love, cheese fries yung sa kanya. So this one is 830 yen lang. So, pwede na. So yun mga ma'am sir, tapos na kami mag-breakfast. From Yodobashi, Umeda Tower lang kami. Doon kami nag-Burger King. Again, yun lang kasi yung pinakamadali at una naming nakita na kainan. So don't judge kung doon kami kumain. Sorry na. Pero anyway, marami namang kainan, di ba? Yun lang talaga, gutom lang kami and gusto lang namin na kumain. But yun, papunta na kami, palakad na kami, papunta ng Umeda Sky Building. Binook ko na rin yun in advance through Klook. You can use my promo code JBKlook to book your Japan travel bookings. You know, kung ano may mga gusto nyo. Except Disney, Tokyo Disney, tsaka Universal Studios, hindi sila kasama. But the other attractions, tickets, ayan, you can book it through Klook using my code to get more discounts. Okay, so yun, lakad na tayo from there sa Umeda Tower. Around, depende sa pacing ng lakad nyo, around 10 to 15 minutes. Pero from here, kita naman na yung Umeda Sky Building. So, yeah, let's go. Hello. So yun mga ma'am sir, to get to Umeda Sky Building, you can take yung Umeda Station or yung Midosuji Line to Umeda Station or itong Osaka Station. Malapit lang, lakadable or walking distance from the Osaka Station or Umeda Station papunta ng Umeda Sky Building. So we're now here guys sa Umeda Sky Building. As you can see, Todo, love, come here. Hey. So yun, nakakit kami dun sa observation deck. Again, if you want to check this out, you can book your tickets in advance through Klook. So yan, anong oras na ba? It's already 10:53. So 9:30 nagbubukas to, yung Umeda Sky. But I think yung observation deck mismo is 10 AM. So that's the earliest time that you can go here. So Umeda Sky Building observation deck. And this is where you'll also find yung iconic, very Instagrammable na escalator going up dun sa observation deck. So you guys should not miss this Umeda Sky Building kapag dito kayo sa Osaka pupunta. Kaya naman, tara na, let's do this. Let's go. Para pumunta dun sa Sky Building or dun sa observation deck, just go dito sa Fan Plaza. Dito siya sa may Tower East ng Umeda Sky Building. So I think kasi it's a commercial and office building. So make sure na i-check nyo rin kung saan kayo dapat pumunta dito para hindi tayo magkaligaw-ligaw. So yun guys, punta tayo ng 3rd floor kasi dun yung entrance going up. So yung name pala ng observation deck mismo is Guchuteyen Observatory. We're now here sa 3rd floor. Ito yung entrance nila. Tapos may mga sinihan din pala rito inside. Ayun, ganda. Wala daw coin lockers dun mismo sa taas. So sa 40th floor yung observatory deck. Sa 39th floor yung ticketing office. So 2,000 yen for adults. But you can book on Klook guys.
the mid-air escalator. So you need to exchange your tickets, guys. Even if you book sa Klook, so meron sila ditong counter to get your tickets. Ayan. Talaga sa mga. They also have the Heart Lux here in Omega Sky Building. So you can buy your Lux here or in advance. And then sa Klook yan, 175 Hong Kong dollars. May souvenir gashapon din sila dito featuring Omega Sky for 500 yen. Nakakuha na ako dito before, nung una kong punta dito. And I got the gold one. So si Love daw gusto niya rin kumuha niyan. Parang maganda yung black, Love. Yung gold meron na ako kasi. So yun, sabi ni Love, anything daw, wag lang yung transparent. Kasi parang wala rin namang, hindi mo siya masyadong kita if ever i-display. So yeah, anything but the transparent or the white one. Let's go, Love. Sure ka dyan, sa gitna? 500 yan. Let's see. Ooh. Ano kaya ang laman? O sama na. Kinakabahan ako. Ay! Tingin. Sabi sa'yo eh. Yung puti. Sapa. Yan eh. Diyan tayo na uubusan ng pera eh. Isa na lang. Sure ka? Dito ulit. Sa una? Ha? Omega Sky Building, 500 yen. Nakabahan ko. Uy, yung black! Oh? Yeah! Ay, ito. Nice. Okay. Good try. So, I think okay din dito ng pa-sunset for gabi. Kasi may pa-lights dito sa mid-air crater. So, ito yung tawag sa area na to. And then, yung sa taas naman is yun yung observation deck. Depende sa inyo, depende sa trip nyo. Pero kami kasi, etong umaga yung kinuha namin. Kasi gusto namin mag-picture gusto namin makita yung Osaka ng maaga-aga. Pero, very nice din if you guys will go here ng pa-sunset hanggang evening naman para makita nyo yung Osaka skyline ng gabi. Another pros din nung pagpunta dito ng umaga, mas konti yung tao unlike kapag pa-sunset kasi obviously halos lahat ganong oras pupunta, so mas less yung chance na makakuha kayo ng video, lalo na dun sa mid-air escalator nang walang masyadong photo bomber. Pero yeah, it depends on your itinerary and kung ano yung gusto nyong view na makita from the observation deck. So now we're here sa Skywalk. Sobrang taas. This is 40th floor of the Omega Sky. Wow. Second time ko na. Medyo hazy lang na, Love. Not good daw yung air quality ngayon sa Osaka. Pero yeah, it's a bit foggy, hazy. So yun guys, mas konti yung tao ngayon. Siguro yun nga dahil maaga-aga pa. But yeah, this is the view from the Kuchuteyan Observatory deck, Skywalk. So yun guys, by chance din talaga, swertihan if maganda yung weather, ganun. So maybe you can check the weather before going here para
masulit nyo or ma-schedule nyo na maayos yung pagpunta nyo rito. At yun, masulit nyo yung ticket kasi hindi rin siya mura. Like, magkano rin yun, love, no? 2,000 yen? Around 700 pesos siguro. Kasi nasa ano siya eh. Nabili namin siya sa Klook ng 100 Hong Kong dollars. So, nasa around 750 pesos siya. I expected na malamig dun sa Skywalk. Pero init guys, parang direct yung sunlight sa'yo. Hindi siya mahangin din. So, anyway, that is our review. Again, check the weather app in advance. Parang wala naman kasing time, hindi timed entry to. Anytime, pwede kayong pumunta. Hindi nyo kailangan i-reserve yung slot kapag bumili kayo ng ticket. So, pwede kayong ma-admit hospital. Pwede kayong pumunta or mag-enter dito sa Umeda Sky Building. Kuchu Teyen Observatory Deck. Any time of the day. And yung validity din ng ticket, I think hindi lang siya valid for today. Valid siya for, ilalagay ko na lang details. Basta according to Klook, valid yung tickets nyo na certain span of time. So, yun. Diba? Plan nyo na maigi. Much better siguro. Ako, for me, okay yung umaga or pa-sunset. Pero yung tanghaling tapat, siguro yun yung medyo hindi okay. Katulad ng ginawa namin ngayon. Pero kasi kaya ko siya tinapat ng ganito kasi akala ko malamig. Diba? Kasi dahil winter. Pero ang init pa rin talaga sa labas. Dun sa mismong skywalk. So yun. Yun ang aming naging Umeda Sky experience. After this, pupunta na kami sa aming next stop, which is Izakaya Toyo. Ang formal ng vlogging bigla. So yeah, let's go. So I found this guys, 550 yen. Ito yung kinuha ko, mga Pokemon characters. So ilalagay nyo sila sa maliit na bottle keychain. It's like this one. So we found this solid perfume dito sa may Umeda Sky Gallery Shop. Mababango sila na love. So papahid-pahid na lang. Pabango na siya. 1,045 yen. Perfect na rin siya. Pang ano? Pang souvenir, pamigay. So ito din guys. Helpful to. Nabili namin sa Daiso. 100 yen na love. Coin. Lalagyan na siya ng coin. Yan. Parang coin blister pack. Oh, blister pack. Parang coin shuriken. Hanggang ilan ba yan? Tigpa 5 pieces? Depende sa denomination or sa amount kung magkano. Tigpa 5 lang siya. Kung ilan yung malalagay mo. Pero yun, very helpful, di ba? Cute. Cute finds dito sa Japan. So guys, from Umeda Sky Building, punta na kami ng Osaka Station, kung saan sasakay kami ng train, Osaka Loop Line, papunta ng Kiyobashi Station para pumunta sa Izakaya Toyo. So itong Izakaya Toyo, parang street stall lang siya, food stall along the street. Na-feature na siya sa Netflix before. Hindi siya araw-araw bukas. And from 12:30 PM hanggang 3 PM lang siya bukas. So talagang dadayuhin mo siya. And kailangan i-plan nyo na maayos yung punta nyo para maabutan nyo yung store ng Izakaya Toyo. So yeah, let's go. Let's do this. Let's go. Gutom na ako. Kakain na tayo. Grabe, laki rin itong Osaka Station guys. Supposedly, sasakay na kami papunta ng Izakaya Toyo. Pero naalala ni Love, may pupuntahan pa pala siyang store dito. Yung Nintendo store dito sa Daimaru, Umeda. Inside lang din naman siya ng Osaka City Station. So, dadaanan na rin namin before we head dun sa Izakaya Toyo. Grabe. Dalawang mall na magkatabi on the other end of this, on both ends of the station. This is life. This is Japan. Japan is leaving in 2050 guys. Grabe yung station nila. Mapapasana all ka lang talaga, di ba? Ang ganda. Parang ito na mismo, tourist spot na siya.
hindi ka na kailangan umalis. Alam mo yan, parang, okay, gusto mo mag-mall, punta ka sa other side or punta ka sa Osaka City Station, doon ka mamasyal. Parang gano'n. So, sa atin naman meron try Noma, yung North EDSA. O diba, after mo na North EDSA Station, try Noma, diba? Hindi papahuli ang Pilipinas pagdating dyan. So yun guys, itong 13th floor ng Daimaru Mall, parang yung Daimaru Mall din sa may Dotonbori. As in, lahat ng mga games, Nintendo, Pokemon, Mugiwara, yung One Piece. Nandito yung mga stores nila, kaya nakakabudol din. Ang cute din sana nito. Limited edition lang to guys. So I bought this guys. Luggage lock. Tsaka yung Umbreon na patch. Ilalagay ko sa isang jacket ko. And the Pokemon Center Osaka mascot is Koraidon guys. I'll get my sticker. Okay. Hindi ako naglalaro nito, but this is Animal Crossing? Yeah. Animal Crossing. Nintendo Osaka shirt. Parang gusto ko to guys. 5,500 yen. Ano maganda love? White or gray? Okay yung gray, no? Ayun yung tsura niya guys. Ang cute nito guys, oh. Mas okay ito kaysa dito eh, no? Pero kita naman sila pareho. Oh! Arigato! Hindi, gusto ko yung ito eh. Ito yung ano, yung gitna, select and start. Okay lang. Cute. So yun guys, para makakuha kayo ng Gasha na to, yung limited edition, kailangan may Nintendo account kayo. So they have the souvenir coin, Gasha coin, featuring mga evolution, guys. 200 yen. Ito na lang yung papatusin ko. Gusto ko sana yung floating Pikachu. Pero 600 yen, di ba? 500. Ito na lang. At least more chances of winning. Gusto ko makuha si Umbreon and Espeon. Espeon. Huh? Oh, Espeon. Espeon agad. Feeling ko. Joke Eevee. Doon tayo titigan hanggat walang Espeon. Tsaka Umbreon. Ay, wala na. Ano ba? Ano ba? At least iba. Vaporeon. Isa pa. Vaporeon ulit. Bumabli na. So yun mga ma'am sir, from Umeda, ito na kami ngayon sa Kiyobashi. So from Kiyobashi, walking distance lang tong Izakaya Toyo. Tingnan natin kung nandito na nga or what. Kung tama ba yung nilalakaran namin or hindi. Baka nandito, other side. Ito. Pero sabi parang nasa other side siya. Pero parang puro mga izakaya rito nga, no? No? Ayun na, yung mga nakatayo lang kayo tapos umiinom. Baka merong tawiran or merong lusutan dito sa other side. Mapapansin niyo rin, medyo makulimlim. Kasi ang forecast tomorrow is uulan daw. Sana naman hindi maapektuhan yung flight namin. Pero okay lang kung mag-extend naman. Joke lang. Pero yan, lakad lang tayo papunta din sa Izakaya Toyo. Let's go. So yan, we're now here guys. So literal na nakatayo lang kayo. Ito yun, Izakaya Toyo. Let's see. So nasa side lang talaga siya ng road. Ayan.
dito sa other side. I mean, konti nga ito ngayon eh. Pero nakikita ko kasi sa iba na parang ang haba ng pila. And eratong lang, 12:30 to 4 PM pala sila. Tapos, sarado sila every Friday, alam ko. Nasa iyo, lalagay ko na lang dito yung schedule. So, this is the rice. May fatty tuna rin sila. And then, yung sa likod, ito, broiled tuna cheek meat. Ito na lang sa atin. No? Mag-cheek meat na lang tayo. How about yung mga tuna roll? Gusto mo yung may rice? Pati tuna roll, no? Then for the drinks, ito yung menu nila. Coca-Cola na lang din, no? So yun mga ma'am sir, self-service din dito. So kuha tayo ng cola natin. Dalawa. So we got the fatty tuna sushi. So this is the specialty of Toyo-san, the tuna cheeks. Yummer. Muna talaga. Let's go. Cheers. I will meet the great Toyo. Toyo-san! Hi! 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 Nabit ko siya. Nakapag-picture tayo, guys. Saya. Grabe yung showmanship niya naman. Ang saya. It's also an experience. So, makita mo siya ng personal, ng live. Ingat. So yun mga ma'am sir, sobrang worth it talagang puntahan. Ako nasarapan talaga ako dun sa tuna. Yun talaga tuna cheeks. Okay. Worth it. Magkano na kain natin? Nasa 1,200. 2,000. 2,500. Ayan. Pero sulit na yan. Dalawa na kami nila. At least natikman natin. Eh nakapagpa-picture ako kay Toyo-san. The legend Toyo-san. So ngayon, pabalik na kami ng Kiyobashi Station. Pahinga muna saglit. Tingnan natin kung saan tayo dadalhin ng mga masasakit naming paa. Kasi yung kasama ko medyo reklamo na eh. Which is true naman dahil kanina pa kami lumalakad, guys. Wala akong kain kanina. Kaya nga eh. Tingnan natin. I'll see you on the next one. Next vlog na pala. Yellow. Perfect whitey cool ice cream sundae. So yung mga ma'am sir, ito yung dinayo namin dito sa may Parko, Shinsaibashi. Ito si Fueki-kun. Sikat siya na character dito sa Japan eh, di ba? Ito si Fueki-kun. Tapos usually ang laman nito iba-iba. So ngayon ginawa nila merong ice cream. Ayan, nilagyan nila ng ice cream. So titikman natin ngayon for 550 yen. Perfect kahit malamig ang panahon. So this is the chocolate vanilla, di ba? Grabe, sarap siya. Hindi siya katulad ng mga 3-in-1 item. Masarap naman talaga siya. Pwede niyo rin dayuhin si Fueki-kun. Una kong basa rito, hindi okay. Iba yung basa ko nung una, so Fueki pala siya. Hindi Ki. Ikaw mo lang. Ito rin guys, perfect din na souvenir or pampasalubong if ever. 660 yen lang.
Ayan. Pwede kayo mag-grow ng plant. Tapos, iba-iba siya eh. Ito yung Japan basil. Tapos yung Osaka green onion naman. Ayan. Kyoto is Japanese honeywort. Iba-iba. Ito, chili pepper sa Nagoya. So, mura lang to, no? Pwede na. So guys, I am the last one in line. Dito sa pila ng Human Made store sa may park. So yan, may pila talaga guys. And kami nga yung last one. Maaga kasi nagsasara talaga dito sa Japan. Yung mga stores, yung mga mall. And that concludes our Osaka winter trip mga ma'am sir. Dahil nga kinabukasan, maaga ang aming naging flight pabalik ng Hong Kong. But in summary, sobrang saya namin ni Jam dahil ang dami naming mga bagong experiences na ngayon lang namin nagawa dito sa Japan. From visiting Kobe City, trying the authentic Kobe beef, having a solo adventure in USJ, enjoying Super Nintendo World and the newest Donkey Kong Country. At para sa mga Pokemon fans tulad ko, Japan is definitely a heaven on earth. Kayo ba mga ma'am sir, ano ang pinaka-paborito nyong parte ng ating naging Osaka adventure? Don't forget to comment down below. And this is where I will end our Osaka trip vlog. Sana nagustuhan ninyo. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. This has been JB Domingo. Stay safe, God bless, and adios.